Okay, so ano ba 'pag sinabing magnetic muna, magnetic permeability. Okay. So, 'pag sinabing magnetic permeability, ibig sabihin, siya yung nagsasabi sa atin kung gaano kalakas ang magnetic field become inside the material kumpara sa applied field. Okay? Again, this magnetic permeability tells us how much stronger the magnetic field becomes inside the material compared to the applied field. And kung mapapansin nyo, may nakalagay dyan na in vacuum, susceptible, which is yung ating K. Ano nga yung K? Which is yung magnetic susceptibility natin is 0. Kaya naman, kapag pala vacuum, ang ating B ay is equal sa ating H. Meaning, the vacuum does not add any magnetism of its own. Okay? So, kapag ang I at over H ay ginawa niyong K, edi magiging ganito naman. Ano? Yun lang naman ang ibig sabihin nun. Which is again, yung K is ating magnetic susceptibility per unit volume. So, ano naman pag sinabing mass susceptibility? Okay, so sabi dyan, minsan daw mas madali na makuha ang magnetism per gram kaysa sa per volume. Kaya, nagkaroon tayo ngayon ng mass susceptibility, which is ang kanyang symbol ay X sub G. Ano? Kaya X sub G is equals to K over rho. Wherein ang ating K ay ano nga? Ang ating K po ay itong magnetic susceptibility. At ang ating rho diyan ay ang ating density of the material. So, ito ang ginagamit para ma-convert ang ating volume-based susceptibility into a mass-based susceptibility. Okay. So, pag sinabi kasi class na volume susceptibility, para baga siyang yung magnetism per box size. Samantalang pag mass susceptibility, siya yung magnetism per weight. Ano? Para bagang kinukumpara nyo ang kung gaano kadami ang tubig, alam mo yung sponge, yung panglinis ng plato, ano? So, para bagang kinukumpara nyo kung gaano kaya kadami ang tubig sa sponge na na-absorb kung in terms mo siya in volume, no? Kung ilang litro yon versus sa kung kikiluhin natin siya ilang kilogram. No, so ganun yon. Ganun pagkaiba ng volume susceptibility kaysa sa mass susceptibility. So, para mas maunawaan, tayo ay mag-sample problem. So, a material has volume susceptibility of K is equals to 2 times 10 to the negative 5. Its density is 4 gram per cubic centimeter. Find the mass susceptibility. So, okay, ito lang ang ating equation. So, pag kayo ay gagamit ng given, just make sure na ang inyong mga unit po. Pero dito naman, since ang ating K naman ay dimensionless, kaya wala naman siyang problem. Ano? Okay, so X sub G is equals to K over rho. Wherein, given ng ating K, given naman ang ating rho. So, using your calculator, you will get 5 times 10 to the 6. Take note, cubic centimeter per gram na. Bakit? Dahil nandito siya naka-over natin ang gram per cubic centimeter. Kaya siya ay nabaliktad ngayon, na reciprocal. Okay? So, paano naman kung ang ating mga susceptibility ay i-convert natin into atomic scale? Okay. So, syempre, una, kailangan natin yung mass ay ma-convert sa
molar susceptibility. And gagamit tayo ngayon ng formulang ito. Okay. So, yung X sub m dyan, yun yung ating molar susceptibility. Ang kanyang unit ay cubic centimeter per mole. Ang ating X sub g, yun ang ating mass susceptibility. Yung nakuha natin kanina, ano, yan yon X sub g. Ang unit niya ay cubic centimeter per gram. And yung nakikita yung RMM na yan is yung ating relative molar mass or gram per mole. Yung na-discuss sa chemistry. No? Using your periodic table, makukuha nyo ang relative molar mass ng isang compound or element. Next. So, syempre, hindi pa tayo tapos kanina, ano? Ito ay naka-molar susceptibility pa lang. Kailangan natin ng formulang ito para makorek siya for diamagnetism. No. Yung X, tapos apostrophe M na yan yung ating corrected molar susceptibility. Siya yung ating pinakatotoong value, true paramagnetic value. And then yung X sub M natin is yung kanina, molar susceptibility. And then yung X sub dia natin is yung diamagnetic correction. Ano? Siya yung negative contribution from paired electrons. So, okay. So, ano po kaya ang ibig sabihin noon? Okay. Bakit ba meron niyang mga corrected? Okay. So, bago ko natin linawin yung mga corrected or corrections na yan, ano muna ang diamagnetism or diamagnetic kasi nabanggit dyan? Okay, again, nabanggit ko to kanina, si diamagnetism, siya ay may weak form of magnetism caused by paired electrons. Would, kanina ang nabanggit natin. Kasi when exposed to a magnetic field, yung ating mga diamagnetic materials create lamang a tiny opposing field. Kumbaga, sa mabilisang description, they don't like magnets. They push back slightly. No, sila ay mga wood, plastic, water, etc. Okay? And yung paramagnetism naman, siya yung caused by unpaired electrons. Sila ay weakly attracted to magnets. Or sila ay, let's say, kung yung kanina na diamagnetic ay don't like magnets, sabihin natin si paramagnetic ay magnet friendly. Pero konti lang. Hindi sobra. Magnet friendly pero konti lang. Sila yung mga aluminum, oxygen, no? So, meron pa tayong ibang tinatawag na ferromagnetism. So, yun naman yung mga strong magnetism due to many unpaired electrons aligning the same direction. Sila yung mga super magnet friendly. Yun yung mga iron, cobalt, nickel. Okay? So, balik tayo dito. So, bakit may mga ganyang corrected pa, ano? Okay, so, para bagang ang ibig sabihin nito, diamagnetic corrections na ito is sinusubtract mo or minus mo yung weak opposing effect ng paired electrons para makuha mo ang totoong value ng paramagnet niya. Kumbaga ay niro-remove mo yung background noise para makita mo yung real magnetism. Halimbawa, ikaw magkikilo ng bigas. Let's say si bigas, nakikiluhin mo, naglagay ka ng lalagyan. Halimbawa yan, pinaglagyan mo yung basket. Nilagay mo ngayon sa kiluhan. Nakuha mo ba ang actual na kilo ng bigas? Hindi. Kasi meron kang magnet basket. Kaya naman, kailangan mo ngayong i-minus yung kilo or yung weight ng basket para makuha mo ngayon ang tunay na kilo ng bigas. So, yun. Ganun lang yung ibig sabihin niya dyan. Okay? So, tayo ay mag-example muna. A compound has susceptibility 2 times 10 to the negative 6 cubic centimeter per gram. Its molar mass is 120 gram per mole.
So the diamagnetic correction is -1 times 10 to the -6 cubic centimeter per mole. Find the corrected molar susceptibility. Okay. Using, ang una muna, again, is step 1, convert to molar susceptibility. Kaya yan ang ating gagamitin, no? Kukunin muna natin ang kanyang molar susceptibility. So, given ang ating mass susceptibility, 2 times 10 to the -6 cubic centimeter per gram. And then ang ating molar mass. So, si molar mass, pwedeng hindi given yan. Pwedeng kayong kumuha niyan. Ano? Gamit ang inyong periodic table. Kung sinabi kong anong compound ito, makukuha nyo ang molar mass. Ano? Pero butit given naman, so direct substitution na, makukuha nyo ang value ng ating molar susceptibility na 2.4 times 10 to the -4 cubic centimeter per mole. Okay. Then, ang ating step 2, i-apply nyo na ngayon ang ating diamagnetic corrections kasi we need to know the paramagnetic value, the true paramagnetic value. Ano? Okay, so yung ating nakuha na the molar susceptibility plus yung ating correction. And then you will get 2.39 times 10 to the -4 cubic centimeter per mole. So, ganun lang siya kadali.